Si Deputy Speaker Puno nanawagan ng investigasyon sa mga funders ng Ghost Flood Project at papel ng DBM sa paglalabas at pag-antala ng pondo. Alamin natin ang iba pang mga balita. Tinutukan ni Bombo Annalise Soberano. Naghain ng House Resolution itong si Deputy Speaker at National Unity Party Chairman Ronaldo Puno sa mababang kapulungan ng Kongreso nitong Miyerkules para imbestigahan in aid of legislation ang mga funders o tagapagpondo ng mga questionable at pekeng proyekto sa construction sa 2025 national budget, pati na rin ang naging papel ng Department of Budget and Management sa paglalabas at pag-aantala ng mga pondo. Ito ang House Resolution number 201 na inihain niya kahapon August 27. Sa resolution, binigyang diin ni Puno na kinumpirma niya mismo na ang Department of Budget and Management sa mga nakaraang budget hearings na may mga certain funds, partikular doon sa congressional insertions sa 2025 General Appropriations Act ang intentional na hindi ni-release. Binalaan din ni Puno na ang ganitong sitwasyon na ilang mga sum funds released ay hindi inilabas ay nagpapakita ng pangangailangan para sa higit pang transparency. Pakinggan natin si Representative Ronaldo Puno. Ng ating legislatura, tulungan natin ang ating Pangulo ngayon sa kanyang ginagawang programa at alamin natin lahat ng problema dito sa mga flood control issues, yung mga pagsasamantala sa salapin ng bayan, dapat tigilin na yan at pinapangako namin sa ating Pangulo na tutulungan namin siya dyan sa ginagawa niyang yan. Napakahalaga niyang inumpisahan niya, sana makatulong kami sa kanya. So maraming salamat sa inyo. Pagtulungan natin ito, alam niyo, media is very important in keeping everybody honest. Kaya sana tuloy niyo yung ginagawa ninyo. Malaking bagay kayo sa pagdepensa sa ating demokrasya. Thank you very much. Samantala, itinutulak din ng isang party list lawmaker ang panukalang mag-institutionalize sa community-based tourism na layong masiguro na makakuha ng mga local communities ng kanilang fair share mula sa financial benefits ng turismo. Inihain ni Solid North Party List Representative Jean Bernos ang House Bill number 3110 o ang Community-Based Tourism Bill. Binigyang diin ng kongresista ang pangangailangan ng isang bottom-up approach para mapaunlad ang turismo sa mga komunidad. Ipinunto din ng mambabatas na dapat isaalang-alang ang natatanging kayamanan ng ating pamana at kapaligiran. Ayon pa kay Bernos, ang isang mahalagang probisyon sa panukala ay ang pagtatag ng isang transparent revenue sharing mechanism sa pagitan ng local government units at ang mga komunidad na magkakaroon ng garantisadong minimum 30% net tourism revenues sa mga community managed sites. Mula sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.